Mga kapuso, karaniwan na kapag nagkakagusto tayo sa isang tao, inaalam natin ang lahat ng tungkol sa kanya. Inaalam natin ang mga paborito nila, pagkain, damit, kulay at kung ano-ano pa. At para makita ang taong gusto natin ay inaalam natin ang mga karaniwang lugar na pinupuntahan nila o kaya naman ay tinatambayan nila. Kaya minsan, kapag matindi talaga ang pagkagusto mo sa isang tao, tinatawag kang stalker. At kapag nabansagan kang stalker, ibig sabihin ay may masama kang intensyon sa taong gusto mo. Pero paano kung hindi naman masama ang intensyon mo? Paano kung ang layunin mo lamang ay magkaroon ng inspirasyon sa buhay? Matatawag ka pa rin bang stalker? Dear Papa Dudut, ako po si Julie, 25 years old at nagtatrabaho bilang photographer para sa isang production company dito sa Makati. Panganay ako sa 3 magkakapatid at ulila na kami sa ama. Si mama na lang ang naiwan sa amin. Maraming nagsasabi na kamukha ko si Camille Prats noong dalaga pa ito. Pareho kaming cute at masayahin ang aming mukha. Ang totoo niyan ay masayahin talaga ako. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko, ang tingin ko daw sa buhay ay half full palagi ang baso at hindi half empty. Kaya palagi ako nakangiti. Kahit nahihirapan na ako ay ngingiti pa rin ako. Ayokong pinapakita sa iba na umiiyak ako. At saka hindi rin naman ako madaling umiyak. Pero kapag umiiyak ako, buhos po talaga. Alam mo Papa Dudut, matindi rin ako kung magkagusto sa boys. Lalo na noong high school ako. Hindi ako nahihiyang magbigay ng love letter o kaya kapag may libreng oras ako ay sinusundan ko yung taong gusto ko. Iniisip ko kasi, masaya ako kapag nakikita ko ang taong gusto ko o yung crush ko. Nagkakaroon ako ng inspirasyon makita ko lamang siya. Natutuwa ako kapag napapangiti ko siya. Sa akin ay okay na yon. Hindi na niya kailangang magkagusto pa sa akin. Pero syempre mas okay kung magkakagusto siya, hindi ba? Pero okay lang kung hindi naman. Nadala ko yung mga ganitong pag-uugali hanggang sa mag-college ako. Papunta pa lang ako sa freshman orientation namin nung una kong makita si Roman. 24 lang siya noon pero nasa final year na sa law school. At dahil hindi ako inabutan ng K-12, 16 years old pa lamang ako nang pumasok na freshman sa isang malaking university sa Metro Manila. Nagkaroon ng aksidente noon sa daanan. Nagkabuhol-buhol ang traffic dahil may tumaob na van. Bumaba kami sa sinasakyan naming jeep dahil nakita naming nagkakagulo na ang mga tao. Nakita ko na may mga tao sa loob ng van na hindi pa rin makalabas. Yung iba, umiiyak. Yung iba naman ay humihingi ng saklolo. Kaya lang, lahat ng mga tao ay parang tulala. Walang makagalaw sa sobrang shock dahil sa aksidenteng nangyari. Tapos ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na sigaw. Hindi sigaw na parang natataranta kundi sigaw na parang naguutos. Nakita ko sa kaliwa ko ang isang lalaking nirorolyo ang mahabang sleeves ng polo niya habang nagdidikta sa mga tao kung ano ang gagawin. Siya mismo ang dumapa para kunin ang mga taong natrap sa loob ng tumaob na van. Isa-isa nilang nailigtas ang mga pasahero. Mabuti na lang at walang namatay. May mga nasugatan pero hindi naman malubha. By that time ay dumating na ang rescue team kaya nabigyan ng emergency treatment ang mga nasugatan. Nagpalakpakan ang mga tao nang mahugot ni Roman ang huling tao sa van. Doon ako unang humanga at nagkagusto sa kanya.
Nung una kong nakita si Roman, Papa Dudut, ay hindi ko alam na iisa lang pala ang pinapasukan naming university. Pero dahil magkaiba kami ng kurso ay hindi ko siya nakikita. Nagkita na lamang kami nang muli kaming nagkabanggaan sa library. As in literal na banggaan talaga. Medyo clumsy rin kasi ako kaya hindi ko siya napansin. Pero siya yung nagsorry sa akin habang tinutulungan niya akong pulutin yung mga gamit ko. Ako naman ay natulala na lamang. Wala akong nasabi kundi okay lang. Yun lang. Hanggang sa umalis na siya, sayang. Hindi ko man lang natanong kung ano ang pangalan niya. Ang kisig ng mukha niya, Papa Dudut. Sa malayo medyo matatakot ka kasi mukhang domineering. Pero sa malapitan, parang masasabi mo sa kanya lahat ng problema mo kasi alam mong makikinig siya. Pero mabait siguro akong tao, Papa Dudut, kasi may extra blessing akong natanggap mula sa langit. Naiwan ni Roman ang ID niya sa counter na hiniraman niya ng libro. Student assistant yung kaibigan ko kaya nakuha ko kaagad yung pangalan niya. Pati yung kurso, student number at napasigaw na lamang ako ng thank you Lord. Mula noon ay pinuntahan ko na siya sa building nila. Inalam ko yung schedule niya pati yung mga lugar na madalas nilang tinatambayan ng kapareho niyang mga law students. At dahil may camera ako na may telephoto lens, madalas ko siyang nakukunan mula sa malayo. Naglalakad, nag-aaral, nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa madaling salita ay naging stalker ako ni Roman, Papa Dudut. Hindi naman unusual na may dala akong camera kasi visual communication ang kurso ko. Required kaming mag-submit ng photos ng iba't ibang tema. Nagkataon nga lang nakasama si Roman sa mga pictures. Kapag landscape, nandun siya sa tabi ng puno. Nag-aaral. Kapag cityscape ang tema, naglalakad siya habang isang luma at mataas na building ang nasa likuran niya. Kapag portraiture, puro mukha niya. Wala akong magagawa. Inspired ako kapag siya ang kinukunan ko, Papa Dudut. Yun nga lang, hindi ko alam na napapansin na pala niyang sinusundan ko siya. Ang ganda ng kuha niya rito, diba? Ang soft ng tapo ng ilaw sa harap tapos may highlight sa buhok. Ikaw talaga, basta inspired ka, ang gaganda ng kuha mo. Lalo na kung kasama si attorney sa picture. Uy, mabuti hindi ka niya nahuhuli na kinukunan mo siya. Hindi ko alam kung alam niya. Parang deadman naman siya pag nakikita niya ako. Pero one time, hindi ko alam kung mainit yung ulo niya. Nung kukunan ko na siya habang nakaupo sa bench sa labas ng building nila, napatingin siya sa akin. Ang sama ng tingin. Kaya bigla akong inimos yung camera ko. Kunwari kukunan ko ng picture yung puno sa harap ko. Nakakatawa ka talaga. Kung ako yun, baka tumakbo na ako bago mapahiya. Hindi naman siguro ako hihiyain ni attorney. Mukha naman ako mabait. Tsaka may legitimate excuse naman ako para kumuha ng pictures. Yun nga lang, may iba rin akong intensyon. Oy, huwag mo sabihing ikaw ang manliligaw, ha? Oy, hindi ah. Pero pwede rin. Kaya lang, baka pagkaharap ko na siya, matulala na naman ako. Tapos wala akong masabi. Kagaya nung nagkabanggaan kami sa library. Uy, ang tagal na nun Patapos na yung SEM, nahihiya ka pa rin. Hindi ko nga alam eh. Kahit sa malayo, kumakabog yung dibdib ko sa sobrang kabe. Di lalo na ako sa malapitan. Baka atakihin na lang ako sa puso. Malamang. Excuse me, ikaw si Julie? Ha? Ikaw si Julie? Oo, ako nga attorney. Ano? Ako si Julie. Hi! Huwag ka masyado maging friendly sa akin. Ha? Kailangan kong i-confiscate yung SD card ng camera mo. SD card ko? Bakit? I believe majority ng mga kuha mo sa SD card mo ako ang subject. At dahil hindi ka nagpaalam sa akin, pwede kong i-confiscate ang mga kuha mo. Ha? Nagkataon lang nakasama ka sa picture pero hindi naman ikaw ang main subject eh. Kahit tignan mo pa, oh. Tsaka akin to. Akong may-ari ng mga picture na kinunan ko, hindi ikaw. Alam mo, Miss Julie,
I suggest huwag ka namang ipag-argue sa isang law student tungkol sa ownership rights. Pero... Ibigay mo na sa akin yan. I-delete ko na lang. Huwag mo nang kunin. Please naman no. No. Akin na. Please. Bigay mo na. Nagsabi na naman ng please eh. Ito na nga. Thank you. Lagot, paano yung mga plates mo? Uy, nakita mo lang yung asawa mo. Nabaliw ka na. Hindi. Nakita ko lang siya. Naging con artist na ako. Yung lumang SD card ko yung binigay ko sa kanya. Yun yung SD card na wala siya sa picture. Pinagpalit ko habang nagtatalo kami kanina. Ay, grabe siya oh. Siyempre naman no, pinaghirapan ko yung mga pictures na kinunan ko sa kanya. Ibibigay ko lang. Hindi no. Ay, malamang pag nakita niya yung laman ng SD card, magwawala yun. Hahantingin ka nun. Eh di mabuti. Next sem, siya naman ang maghahabol sa akin. Baliw! Kaya lang nang sumunod na semester ay hindi na kami nagkita pa. Huling taon at huling sem na ni Roman sa university. Pero hindi ko na siya nakita pa. Dahil nung sumunod na semester ay nagkaroon ng isang napakalungkot na pangyayari sa pamilya namin. Namatay si Papa. Devastated kaming lahat sa pagkamatay ni Papa. Lalo na kasi spoiled kaming lahat sa kanya. Mula kay Mama hanggang sa bunso naming kapatid ay spoiled sa kanya. Kaya hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin ang unang kamerang binili niya para sa akin. Masakit kasi maaga kaming iniwan ni Papa. Pero kailangan naming harapin ang reality na wala na siya. Sa pagkalibing kay Papa ay nagmeeting kami ng mga kapatid ko. Kasama si Mama. Si Papa ang breadwinner sa pamilya at nung namatay siya ay nawala na ang taong nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. At dahil masyado pang bata ang dalawang kapatid ko, kami ni Mama ang nagtutulungan sa mga magiging gastusin namin sa pang-araw-araw. Naghanap ng mapapasukang trabaho si Mama. Pero dahil hindi naman nakatapos ng college, nahirapan siyang makakuha ng trabaho. Nang matanggap naman siya sa trabaho ay hindi naman ganong kalaki ang sweldo niya. Nasa minimum lang. Ako naman bilang panganay ay nag-decide ako na maging irregular student na lamang. Kapag may pang-tuition, saka ako mag-i-enroll. May mga semester na nagpa-file ako ng leave of absence para magtrabaho at makapag-ipon ng pang-tuition. Kaya inabot ako ng halos 7 years bago ako nakagraduate sa isang 4-year course, Papa Dudut. Sa loob ng 7 years na yon, hindi ko pa rin makalimutan si Roman. Pero dahil naging busy na ako sa pagtatrabaho at pag-aaral ay hindi ko na siya hinahanap pa. Ang sabi sa akin ni Marie, after a year pagkatapos niyang graduate ay nakapasa na to ng bar. Wala siya sa top 10 pero nasa 3% ng mga nakapasa. Yun nga lang ay hindi ko na alam kung saang legal office siya napunta. Pero noong mga panahon na yon kahit na hindi ko siya nakikita at wala na akong balita pa sa kanya, isa pa rin siya sa mga nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lakas para magpatuloy at lumaban sa buhay. Dahil sa kanya at dahil nakikita ko ang mga pictures niya, nagiging positive pa rin ako sa buhay ko. Kahit sumagi sa isipan ko na baka nag-asawa na siya, masaya pa rin ako at iniisip ko at least yung taong nagbigay sa akin ng saya, masaya na rin sa buhay niya. Pagka-graduate ay nahirapan akong humanap ng trabaho. Kung meron man, puro racket lang sa production. Hindi stable ang sweldo. Noong mga panahon na yon ay nag-aaral pa ang kapatid ko kaya kailangan ko ng trabahong may sweldong natatanggap kada kinsenas at 30 para matulungan sila sa pag-aaral. Nirecommend akong legal assistant ng kaibigan ko sa isang law firm. Madali naman ako natanggap kasi noong working student ako ay isa sa mga naging trabaho ko ay messenger sa isang law firm.
Tumutulong din ako sa mga legal secretaries ng mga abogado nila, kaya naman kahit papaano ay may alam na rin ako. Kahit para legal work ay pinapagawa na rin sa akin kapag busy ang mga tao. First day ko sa law firm ay walang masyadong tensyon. Kasi ang sabi nila, yung attorney na magiging boss ko ay naka-leave daw. After 3 days pa bago siya bumalik. Kaya habang wala siya, tumutulong muna ako sa mga ibang legal assistants ng mga trabaho nila. Gumagawa ng sex search o yung secretary certificates. Nagpa-file ng motion for extension. Nagmo-monitor ng mga email para sa schedule ng mga abogado sa korte o court hearing nila. Chill lang ako sa loob ng 3 araw. Julie! Uy! Hi, Mia! Ang aga mo ah! Siyempre, ngayon dating ng boss ko. Ngayon pa lang kami magkikita kaya magpapa-impress ako. Good luck sa'yo! Tara, sabay na tayo sa elevator. Okay. Ay! Puno na. Galing kasi sa basement eh. Hindi, pwede pa. Dali, singi tayo. Okay. Ayaw mo talagang malate ha? Naman. Nga pala, bakit mo sinabing good luck sa akin? Eh kasi yung natapat sa yung abogado, mahigpit. Yung mga legal assistant niya, pag nagkamali, may warning muna tapos pag naulit, hindi na pinababalik. Talaga? Sobrang higpit? Ah, grabe! Di bale, yung mga pinagagalitan niyang legal assistants, hindi naman sumasama ang loob sa kanya. Bakit? Sobrang tanda na kaya hindi na nila inaaway? Hindi no? Sobrang gwapo kaya. Kaya imbis na magalit, naiiyak na lang sila sa panghihinayang na hindi na nila makikita ang gwapong boss nila. Ganun? Dapat pala ingat ako palagi. Mahirap nang magkamali. Bihira ang gwapong boss. Kaya lang, parang hindi babae ang gusto eh. Lalaki rin yata. Kasi 32 years old na, wala pang asawa o girlfriend. E minsan nagde-date pero walang steady na dinedate. Sayang. Kawalan sa ating mga kababaihan kung Becky pala siya. Di bale, expert ako sa gay lingo, besh. Baka pareho kami ng type na lalaki. Shh! Ingay mo. Ay, sorry. Ay, salamat. Lumuwag din. Julie, Bakit? nandito yung boss mo. Nasaan? Nasa likod mo. Hi, Sir Armel. Hi, Sir. Roman! Julie, right? Yes, sir. Don't worry. Nagbibigay ako ng 3 warning bago ko pinagre-resign ng assistant ko. Attorney? At hindi ako member ng third sex. Ako rin po! Oh my gulay, Papa Dudut. Yung last 30 seconds bago kami dumating sa floor namin ang pinakamahabang 30 seconds ng buhay ko. Pagkalabas ng elevator ay hindi ko alam kung saan ako susuot dahil sa sobrang hiya. Pero naging professional si Attorney Roman sa akin. Pinapunta niya ako kaagad sa office niya para i-orient ng mga inaasahan niyang gagawin ko bilang legal secretary niya. Pagkatapos ng initial shock ay kumambyo na ako kaagad sa work mode ko. Una, kasi ayoko magkamali dahil kailangan ko ng stable na trabaho. At ikalawa kasi si attorney may love pala ang boss ko. Bawal magkamali. Kaya lang medyo nalungkot din ako kasi parang hindi na niya ako naaalala. Sa bagay, 7 years ago na rin yun at nagbago na rin ang itsura ko. Nag-mature na. At isang beses lang kami nagkausap. Okay lang sa akin. May bonus inspiration na uli ako. Thank you, Lord. Sa loob ng mga sumunod na araw, papadudot kung merong gagawing evaluation sa aming mga legal assistants, siguradong excellent ang makukuha kong grade. Paano ba naman kasi ako palagi ang nauuna sa office namin at halos kasabay ko na yung maintenance ng building na pumapasok sa umaga. Bago dumating si attorney ay handa na yung mga papeles na kakailanganin niya for the day. Handa na rin ang coffee niya. Black na may 3 sachet ng brown sugar na kasama. May kasama pang konting kakanin na binili ko sa may amin.
Kaya naman talagang masarap na pangmeryenda yon o kaya naman pang-almusal. Nung una kong dinalhan si attorney noon ay tumaas ng konti ang kilay niya. Parang sinasabing, "Ano to? Bribe?" Ngumiti na lang ako at sinabing, "Hindi po attorney, Energizer." Kinain naman niya at nagustuhan niya. Kaya tuwing umaga ay nagdadala ako ng kakanin para sa kanya. Akala tuloy ng mga nagtitinda noon sa amin meron akong boyfriend na mahilig sa kakanin. Ang sabi ko na lang malapit na, sabay tawa. Masipag ako magtrabaho at mabilis akong matuto. Sa katunayan ay madali kong natutunan ang hierarchy ng mga abogado sa opisina namin. Associate ang tawag sa mga bagong pasok ng abogado. Senior associate naman ang tawag sa mas matagal na ng konti sa kanila. Tapos junior partner at ang pinakamataas ay senior partner. Si attorney ay senior associate pa lang pero ang chismis sa opisina, before the year ends ay gagawin siyang junior partner. Magaling siya Hindi ko pa siya nakikita in court pero ang sabi nila kapag alam nilang si attorney Roman ang abogado medyo natatakot ang kalaban. Nalaman ko din na kahit saan pala ay merong discrimination. Kahit sa isang law firm ay siguradong hindi sadya o glaring pero meron. Minsan kahit na hindi namin trabaho ay pinapagawa sa amin. May mga nagpapabili ng pagkain, nagpapabitbit ng mga bag nila sa sasakyan, papupuntahin ka sa bahay nila para pick upin ang ilang mga documents, tapos ay makikidaan pa sa pinalonde nilang suit total on the way naman daw. In other words hindi lang kami legal assistants, kundi personal na secretary din nila. Ako, okay lang sa akin kahit pagpalinisin ako ni Attorney Roman ng kondo niya. Si Attorney My Love naman yun Para sa kanya ay gagawin ko. Kaya lang naaawa ko sa ibang legal assistant. Lalo na kay Mia na napunta sa kanya yung isang babaeng lawyer na medyo matapobre. Yung kapag tinitingnan ka, alam kong peke o branded ang suot mong damit at alam kong may K o wala ang suot mong jewelry. Sa tuwing pinapagalitan ni Attorney Casey si Mia, parang akala mo may nakuha siyang alipin. Pero bumabawi naman ito. Kapag alam niyang napaiyak niya si Mia, kinabukasan ay nagdadala to ng lunch para kay Mia. Ang sarap ng lunch mo Alam mo na kung bakit. Ba't hindi ka kasi magpalipat ng lawyer? Hindi pwede. Dahil kay Attorney Casey kaya ako napasok dito. Isa pa, bumabawi naman siya pag alam niyang pinagalitan niya ako. Tapos uutusan ka niya uli ng mga personal errand niya. Okay lang yun. Sanay na ako. Pag nag-a-abroad naman siya, may pasalubong ako, no? Yung pagkain na binibigay sa eroplano? Halata ba? Oo. Bakit ikaw? Kahit hindi mo na trabaho, ginagawa mo pa rin para kay Attorney Roman. At least si Attorney Roman, hindi niya ako inuutusan. Ako na yung nagkukusang gawin yung ilang personal errands niya. Minsan nga kahit ayaw niya, ginagawa ko pa rin. Papagalitan niya ako, pero alam ko, grateful siya sa ginawa ko kasi nakakatulong ako para mabawasan yung maliliit na bagay na medyo toxic para sa kanyang gawin. May gusto ka kay Attorney Roman, ano? Shh! Huwag mong ilakas! At least ako may motivation para gawin yung ginagawa ko. Tsaka magaling si Attorney Roman. Hoy, magaling din naman si Attorney Casey Marami na nga ako natutunan sa kanya. Magaling ba yung puro motion for extension ng pinapagawa sa'yo? Pa-extend ng mga kaso? Tsaka anong natututunan mo? Umiyak ng tahimik? Julie? Attorney! Nakabalik na kayo galing sa korte sa Bulacan? Obviously. At mukhang hindi mo narinig kasi may iba kayong pinagkakaabalahan. Sorry, sir. Julie, balik na ako sa table ko, Okay. Napa-photocopy mo na ba yung pleadings na pinapafile ko sa korte kahapon? Opo, attorney. Nasa table nyo na po. Good. Julie? Attorney? Na-appreciate ko yung mga ginagawa mo para sa akin pero sana, kung anong advice mo sa kaibigan mo, sundin mo rin. Hindi kayo alalay. Huwag niyong ibaba ang sarili niyo dahil lang nagkataong mas mataas ang ranggo namin sa inyo dito sa office. Sir, narinig niyong usapan namin? Ibig sabihin... Narinig kong pinag-uusapan niyo si Attorney Casey. Okay. Pareho kaming senior associate ni Attorney Casey. Kaya sana,
Huwag niyo siyang pagchichismisan. Sorry, attorney. Huwag mong gawing forever ang pagiging legal assistant. May iba ka pang skills na pwede mong pagkakitaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat na lamang si Attorney Roman sabay pasok na sa office niya. Anong ibang skills ang sinasabi niya, Papa Dudut? Office skills? Alam kaya niyang nagsa-sideline ako kapag weekend para madagdagan ang kita ko? Bigla tuloy akong nahiya. Pero tuloy pa rin ako sa ginagawa kong pagtulong kay Attorney Roman. Wala namang masama. Isa pa ay masaya akong nakakatulong sa kanya. Papa Dudut, nakalimutan kong sabihin na kaya din pala ako medyo asar kay Attorney Casey kasi bukod sa pagiging arogante, ay may gusto rin siya kay Attorney Roman. Technically, karibal ko si Attorney Casey kay Attorney Roman. Hindi lang yun chismis, Papa Dudut. Nakikita namin kapag magkasama sila. Gusto niyang laging nakahawak sa braso ni Attorney Roman. Si Attorney deadma. Kapag nakikita ko nga sila ay parang gusto kong pumagitna na sa kanila at paghiwalayin silang dalawa. Kaya lang, legal assistant lang ako. Wala akong karapatan. Julie, pasok ka rito sandali please. Hi, Julie. Hi, Attorney Casey. Ano yan, Attorney Roman? Kailangan ni Attorney Casey nung manifestations na pinagawa ko sa iyo kanina. Tapos na ba? Opo, tapos na. Wow, Roman. Very efficient talaga ng sekretary mo. Palit na lang tayo. Sanay na sa'yo si Mia. Sanay na sa akin si Julie. Huwag mo nang guluhin ang sistema. Ang selfish mo naman. Ano, Julie, payag ka? Po? Mabait naman ako eh. Tsaka pag nasa akin ka, papalitan natin ang style mo ng pananamit. Gagawin kitang mas feminine, hindi yung puro maong at polo shirt ka na lang. Mas efficient para sa akin yung maong at polo shirt. Roman naman, babae si Julie, wag mong gawing one of the boys. Alam kong babae siya. Opo, babae ako. Sabagay, kaya siguro yung messenger sa 7th floor may crush sa'yo. Alam mo ba yun, Roman? Hindi ako interesado. Alam mo, Julie, bagay kayo ng messenger. Ano ang pangalan nun? Si Ernie po. Kaibigan ko lang yun. Mas kaibiganin mo pa, Julie. Pareho kayong masipag, pareho kayong rank and file. I'm sure magiging compatible kayo sa isa't isa. Parang kami ni Roman. Bagay kami, hindi ba? Stop it, Casey. Hindi ka nakakatawa. Hindi naman ako nagpapatawa eh. Dapat kasi kung kanino ka lang bagay, doon ka lalapit. Hindi mo pwedeng abutin yung mga bagay na hindi mo kayang abutin. Hindi ba, Julie? Pwede naman pong tumungtong sa hagdan pag hindi na maabot. Ano? Nangiinis ka ba? Ay, hindi po, Attorney Casey. Pinatatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso ni Attorney Roman. Talaga? Katulad nung pinatawa mo ako nung maling SD card ang binigay mo sa akin dati? Maling SD card? Sige ba, kukunin ko lang yung pinapagawa nyo? Anong SD card? Private joke. Naaalala niya, Papa Dudut. Naaalala pa rin niya ako. Naaalala pa rin ako ni Attorney. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko pagkatapos ko sa office ni Attorney Roman. Masaya kasi ang ibig sabihin, hindi niya ako nakalimutan. Takot kasi ibig sabihin nun, baka gantihan niya ako sa maling SD card na ibinigay ko noon sa kanya. Hiya, kasi ibig sabihin alam niyang may gusto ko sa kanya at ako ang dati niyang stalker. Baka isipin niya na sinusundan ko siya. At excited kasi ang ibig sabihin baka naman kahit konti ay may future kaming dalawa o wishful thinking ko lang yon, Papa Dudut. Sana hindi. Mula noon ay naging medyo awkward na ako kay Attorney Roman. Pero siya naman yung medyo parang natatawa sa sitwasyon namin. Minsan parang sinasadya niyang pansinin yung mga bagay na ginagawa ko sa kanya dati. Halimbawa, bakit hindi ko na raw siya binibigyan ng kakanin kasama ng kape niya? Sabi ko namatay na yung kapitbahay namin gumagawa ng kakanin, kaya hindi na ako nakakapagdala. Gusto kong humingi ng sorry kay Mang Ising, Papa Dudut. Kasi pinatay ko na siya sa office namin kahit buhay pa siya. Ayokong umasa.
Ayokong matuwa ng husto kasi baka hindi naman magkatotoo. Okay na kasi ako noon na wala akong iniisip, kundi yung nararamdaman ko lang. Masaya na ako na secretly ay may gusto ako kay attorney. Pero ngayong alam kong alam na niya na may gusto ako sa kanya, hindi ko maiwasang hindi kabahan sa tuwing nakikita ko siya o tinatawag ang pangalan ko. At alam kong masasaktan ako ng husto kapag nagalit siya o na-disappoint siya sa akin. Mia! Napaka-inefficient mo talaga! Bakit po, Attorney Casey? Anong bakit? Nakalimutan mong i-remind sa akin yung juice ko? Hindi mo na-monitor? Naku po, sorry po, Attorney Casey. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadyang maging tanga. Ano bang silbi ng sorry mo? Siguradong mapapagalitan ako ni CSC bukas. Kakairita ka! Sorry po, Attorney. Hindi na po mauulit. Huwag ka magpapakita sa akin buong linggo, ha? Sorry po, Ma'am. Sorry po talaga. Mia! Mia! Oh, tapos ng palabas. Ba't nandito pa kayo sa labas? Nagkamalay na si Mia. Pinadala ko na lang sa ospital para makasigurong hindi nabagok ang ulo niya at lalo maging inefficient. Hindi maganda yung sinabi mo, Casey. Bakit? Kasalanan ko bang hinimatay siya? Hindi ko naman siya sinaktan ah. Mahina kasi ang loob. Kaya kinakayan-kayanan niyo siya. Ano? Julie! Matagal na nagtitiis sa inyo si Mia, Attorney Casey. Hindi niya kayo sinasagot dahil may utang na loob siya sa inyo. Pero wala kayong karapatang insultuhin ang pagkatao niya. Sekretary niyo siya, hindi niyo siya alalay o alipin. Abogado pa naman kayo, hindi kayo marunong kumilala ng karapatang pantao ng bawat nilalang? Roman, patigilin mo sekretary mo kundi irereklamo ko siya sa senior partner natin para mapaalis na yan. You don't have to do that. Bago mo siya maisumbong, paalisin ko na siya rito. Attorney. I'm sorry, Julie. Tama ka, pero hindi tama ang ginawa mo. Hindi ko mapapalampas yon sa isang subordinate. Okay lang, Attorney. Huwag na kayong mag-abala na sisandehin ako. Magre-resign na lang po ako. Kahit masakit papadudod ay nag-resign ako. Pero hindi masama ang loob ko. Ang tanga ko pagdating sa pag-ibig no papadudot. Hindi na nga ako kinampihan ng taong mahal ko. Naiintindihan ko pa kung bakit niya ginawa yon. Ayokong maging minus point sa kanya ang pagkakaroon ng sekretary na walang manners at paalaaway. Ayokong dahil doon kaya hindi siya gagawing junior partner kasi kapag nangyari yon, ako ang unang malulungkot. At saka ang sabi naman niya, meron akong ibang skills na pwede kong magamit kung sakali. Kaya hindi ako natatakot na mag-resign. Nangihinayang lang ako kasi malaking tulong sa pamilya namin yung 15 at 30 na siguradong sweldo ko. Pero kilala ko yung pamilya ko. Alam ko na maiintindihan nila kung sakaling tipid muna kami hanggat hindi ako nakakahanap ng kapalit na trabaho. Nagbigay ako ng 2 weeks notice sa opisina para makahanap sila ng ipapalit sa akin at ma-endorse ko ng maayos sa papalit sa akin ng trabahong iiwanan ko sa kanya. Si Attorney Roman, hindi ko alam kung galit sa akin o masama ang loob kasi masyadong formal ang trato sa akin. Parang ako ang sinisisi niya na nag-resign ako. Pagdating nung huling araw ko sa opisina, nagpaalam ako kay attorney. Attorney Roman, Yes? magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng ano? Sa kabutihan nyo, sa mga itinuro nyo sa akin, at sa mga advice nyo sa akin. Yun lang? Opo. Sigurado ka? Okay, magiging honest na ako. Salamat kasi ikaw ang naging inspirasyon ko habang nagtatrabaho ako dito. Dahil sa'yo, naging masaya ako. At sorry kasi na-disappoint ka sa akin dahil sa ginawa ko kay Attorney Casey. At sorry, hindi na kita pinupo. Hindi mo ba ihihingi ng sorry yung ginawa mong panloloko sa akin 7 years ago? 7 years ago? Ibig sabihin yung... SD card. Grabe naman tong magtanim ng galit, ang lalim ng ugat. Sorry dun sa SD card. May malilipatan ka na bang trabaho?
Maghahanap pa ako. Okay lang? Huwag ka mag-worry, makakahanap din ako ng ibang trabaho. Naalala mo si Gilier, yung classmate ko sa law school? Yung kasama ko nung binigyan mo ako ng maling SD card. Ah! Gilier palang pangalan niya. May-ari siya ng isang production house. Naghahanap siya ng in-house photographer. Stable na trabaho. Gusto mo subukan? Ire-recommend mo ko? Gusto mo ba? Oo naman. Wow, salamat attorney. Oh, ba't umiiyak ka? Kasi hindi na kita makikita. Sorry attorney. Siguro by now, alam mo nang mula noon hanggang ngayon, may gusto ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ihihingi na ibalik nyo sa akin ang pagmamahal na binibigay ko. Okay na akong nasabi ko to sa inyo. At least pag alis ko dito, wala akong regrets. Salamat sa masayang 7 years, attorney. Maraming salamat din. Pinuntahan ko yung production house na sinasabi sa akin ni Roman, Papa Dudut. Nagulat ako kasi hindi siya cheap na production house. Marami silang ads na ginagawa at hindi basta-basta ang mga kliyente nila. Nakilala ko kaagad si Gilier, yung kaklase ni Roman. Ibinigay ko yung resume ko at in-interview niya ako. Nakapasa ako bilang in-house photographer nila. Pati ako ay nalula sa bilis ng mga pangyayari. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi ito yung ideal situation para sa akin. Ginagawa ko ang trabahong gusto ko na may stable na sweldo. After a few months at hindi sa pagmamayabang, siguro dahil sa husay kong kumuha ng pictures, ako ang madalas na nire-request ng mga kliyente sa mga event and photoshoots nila. Si attorney, naaalala ko pa rin. Kapag may lull sa shot o kaya naman ay kapag wala akong ginagawa, siya ang naiisip ko kaagad. Kumusta na kaya siya? Okay kaya yung sekretary niya na pumalit sa akin? Sana hindi siya binibigyan ng sakit ng ulo. Tapos ay bigla akong hihinto sa pag-iisip. Marirealize ko na malala na to. Kailangan ko nang kalimutan si attorney. Kasi hindi ba kung may gusto siya sa akin, sana ibinibisita niya ako dito sa bago kong trabaho. Alam naman niya kung saan ako lumipat at kaibigan naman niya si Gilier. Pero wala. Ang sabi ko tuloy sa sarili ko ay tama na, Julie. 7 taon ng buhay mo ay naubos na sa kanya. Move on ka na. Pero paano ako makaka-move on kung pati si Sir Gilier kapag nakikita ko ay si Attorney Roman ang laging kinukwento. Oh, Julie, overtime ka? Yes sir, sandali na lang to. Kinokorek ko lang yung kulay ng model. Gusto ko yan. Medyo underexposed ang dating. Parang may mystery. Yun naman po kasi ang overall concept ng kliyente. Good. Parang ganyan yung isang picture na pinakita sa akin ni Roman na kinunan mo. Sir? Anong picture? Wala naman akong binigay na picture na kinunan ko at binigay ko kay Attorney Roman Ay, sorry. Hindi mo ba alam? Pinaprint niya yung mga picture na kinunan mo noong 7 years ago sa binigay mong SD card sa kanya. At mula doon, nagustuhan ko yung mga kuha mo kaya formalities na lang yung interview ko sa'yo. Kasi para sa akin, hired ka na. Teka, paano? Nagulat ka, no? Freshman ka pa lang, nabanggit ka na sa akin ni Roman. Naintriga raw siya sa isang babae na nakipag-away sa isang pasahero sa UV Express na ayaw umusog para mapaupo ng maayos ang isang matandang lalaki. Hindi ko maalala yung... Nakaupo kami ni Roman sa harap. Nasa likod ka naman nakaupo. Sinita mo yung babae kasi tinatarayan yung matandang lalaki. Pinausog mo kasi nahihirapan yung matanda. Kaso, ayaw umusog ng babae. Sabi niya, pababain na lang daw yung matanda at babayaran niya yung upuan. Nung narinig mo yun, inaway mo yung babae. Hindi ko na maalala yung sinabi mo. Pero tawa kami ng tawa ni Roman pagbaba namin. Kung ano-ano kasing batas ang sinabi mo doon sa babae, mali-mali naman yung mga sinabi mong batas. Naalala ko na! Ibig sabihin, mas una pa akong nakilala ni Attorney? Hindi ko alam ang timeline ng love story nyo. Pero alam niya, every time nandiyan ka at kinukunan mo siya ng picture. Minsan okay sa kanya pero pag alam niyang may klase ka, naiinis siya. Kasi alam niya nag-cut class ka dahil sa kanya. Sabi pa niya, ikaw raw ang stalker angel niya. May sense of justice para sa ibang tao pero para sa sarili, wala.
Para namang telenovela to, sir. Ang hirap paniwalaan. Ewan ko sa inyong dalawa. Natatawa nga ako nung kinuwento niya na ikaw ang legal assistant niya. Alam mo bang hindi niya alam kung anong gagawin niyang trato sa'yo? Teka. Sir, ibig mong sabihin, may gusto rin siya sa akin? Hindi mo ba siya tinanong? Hindi. Malay ko, hindi naman siya nagsasabi. Masyado madrama ang kwento niyo. Mabuti pa siya na lang kausapin mo. Baka mamaya ako pang masisi niya. O sige, tapusin mo na yan tapos umuwi ka na. Papa Dudut, ako yung stalker, hindi ba? Pero sa mga sinabi ni Sir Gelier, pareho pala kaming stalker ng isa't isa. Pagkatapos ng hilaw na confession na yon, hilaw kasi hindi galing mismo kay attorney at galing sa kaibigan niya. Kaya hindi pa counted yon, hindi ba? So paano na? Hindi ko na alam ang gagawin. Paano magpa-progress ang level ng relationship namin ni attorney kung hindi niya ako tinatawagan o binibisita sa bago kong trabaho? At ako naman, nahihiyang tumawag o puntahan siya sa trabaho. Ang dali lang ng problema namin pero hindi namin masolusyonan, and in the end, naisip ko na dahil ako naman ang mas bata, ako na lang ang magpapakumbaba. Lily, pakipasok dito yung compliance na pinagawa ko sa'yo. Ano to? Humingi ba ako ng coffee at pagkain na… Julie! Long time no see. Kung hindi pa talaga ako pupunta dito, hindi mo ako pupuntahan sa trabaho ko? Bakit naman kita pupuntahan sa trabaho mo? Di mo ako kukumustahin? Sinasabi naman ni Gilier sa akin kung anong ginagawa mo sa opisina niyo kaya alam ko kung okay ka o hindi. Alam mo, nakakaloka ka. Ako? Bakit? Gusto pa talaga babae yung manliligaw sa'yo? Liligawan mo ako? Depende. Depende sa ano. Kung magpapaligaw ka. Baliw ka talaga. Nagkwento sa'yo si Gilier ano? Marami siyang kwento sa akin. Alright, let's make this right. Ha? Paanong… Julie? Pwede ba kitang ligawan? After 8 years ay naging kami ni attorney Roman Papadudut. Ang haba at ang corny ng love story namin. Puro hit and miss pero sa bandang huli, na-hit din. Apparently, hinanap din niya ako pagka-graduate niya. Pero dahil naging abala na sa bar at sa trabaho ay hindi na niya ako pinursu. At noong nakita niya akong muli, nagulat daw siya. Gusto na raw niyang itanong kung bakit ako nandun sa law office o kung saan daw ako nagpupunta pero pinigilan niya ang sarili niya dahil siya ang boss ko. Sa ngayon ay magto 2 years na kami ni attorney. Hindi na namin kailangang i-stalk ang bawat isa para ipakita ang pagmamahal namin. Sana na-inspire ang mga tagapakinig ninyo sa kwento namin ni Roman Papadudut. Alam kong hindi lahat ng kwento ng pag-ibig nyo sa Barangay LS nagtatapos ng happy ending at may forever. Pero sana, sa pamamagitan ng kwento namin ay ma-inspire silang muli at maniwala na posible pa rin ang happy ending sa kwento ng pag-ibig nila. Papadudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon para basahin ang kwento ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Julie. Sinasabing ang isang tao ay dapat may paninindigan, kaya dapat ay may sariling desisyon. Pero habang bata pa ay dapat na sumusunod sa gabay ng magulang bago ang kalayaang magdesisyon sa sarili. Ikaw kabarangay, ilang taon ka nang masabi mong naibigay na sayo ang kalayaan na magkaroon ng sariling desisyon? Dear Papa Dudut, ako po si Philip, 23 years old at nag-aaral sa isang university dito sa Maynila. Graduating na po ako sa kursong advertising. Ang mga magulang ko po ay nasa ibang bansa mula noong 3 taon pa lamang ako. 5 beses pa lamang silang nakakauwi sa Pilipinas kaya sa buong buhay ko ay 5 beses ko pa lamang silang nakakasama ng tigi-1 buwan.
Iniintindi ko na lamang po ang sitwasyon ko dahil nasa pangangalaga naman ako ng 2 lola ko. Si Lola Juliana na 81 years old ay ang lola ko sa tatay at si Lola Aurelia naman ay 80 years old ay ang lola ko sa nanay. Pareho pong wala na ang mga lolo ko. Kaya kung susumahin sa edad kong 23 ay 20 taon na silang nag-aalaga sa akin. Nakumbinsi ng mga magulang ko ang mga nanay nila na tumira sa isang bubong para maalagaan ako. Pabor daw sa lahat ang ganong klase ng setup. Hindi kami mahihirapan na 3. Kesa palipat-lipat ako ng bahay, depende kung sinong lola ang nakatoka para alagaan ako. Mas maganda raw na magsama na sila para mas madali. Noong buhay pa ang mga lolo ko ay maayos naman ang samahan ng 2 kong lola. Pero nung pareho na silang mabiyuda ay nagsimula na silang magkontrahan at hindi magkasundo. Mahal ako ng 2 lola ko kaya lang ay alam niyo naman ang mga matatanda. Dahil sa magkaiba kami ng henerasyon ay may mga hindi sila maintindihan kaya masyado silang naghihigpit. Minsan pag maliliit na bagay lang ay hindi ko na sinasabi sa kanila. Pero may mga bagay kasi na ayokong inililihim sa kanila, Papa Dudut. Pero gaya ng araw-araw ay umaga pa lamang ay nagtatalo na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Good morning, mga lola kong magaganda. Magaganda? Sino yung isa? Oo nga, apo ko. Sino yung isa kung ako yung isa? Ay nako, Wag mo nang pakinggan yan at nag-iilusyon na naman. Tama. Ilusyonada kasi yan eh. Kausap mo sarili mo. Kausap ba kita? oh tama na yan. Pagsisimula na naman yan eh. Ewan ba sa iba dyan? Sino kaya ang iba na nandito? Nagtanong pa. May nagsasalita ba? Okay, ulitin po natin ha. Good morning mga lola ko. Good morning, apo ko. Huwag kang ang sumasabay. Kung alam ko lang nasasabay ka, edi humikab na lang sana ako. Okay, kumusta kayo? Mabuti. Tigilan mo nga yan. Ikaw ang tumigil. Sandali, ganito na lang. Isa-isa ko na lang kayong tatanungin. Mabuti pa. Unahin mo akong tanungin. Mas matanda ako. Kaya apo ko, ako ang una mong tanungin. Ay wala namang umaangkin ng katandaan mo. Manahimik ka. Buwan lang ang itinanda ko sa'yo. Pati ba naman edad pag-aawayan nyo? Eto kasi. Turo ka ng turo, manuno ka sana. O di namin mong nuno sa punso ka. Ikaw lang naman ang itinuro ko eh. Sige, inaamin kong nuno ako kasi impacta ka. Ano? Sandali sabi, pwede po ba? Ang aga-aga eh. Oh, wala na magtuturuan. Mabuti pa kumain na lang tayo. Mabuti pa nga. Eto, nagluto ako ng itlog. Gaya-gaya ka, nagluto din ako ng itlog. Anong gaya-gaya? Nauna akong gumising at nauna ako nagluto. Gaya-gaya ka pa din. Siguro ginamit mong pagkamangkukulam mo't inalam mo kung ano lulutuin ko. Lola, wala naman pong problema kung parehong itlog ang niluto nyo. Baka magkaiba naman ang luto. Ano po ba ang niluto nyo, Lola Juliana? Sani, basta yung hindi pinate. Magluluto, hindi alam ang tawag. Ano po bang niluto nyo, Lola Aurelia? Upside down egg. Po? Yung hindi binate. Sunny side up. Oh, loko, ang yabang kasi. Mali naman ang tawag sa niluto niya. Iniiba mo usapan para wag mahalata na ginaya mong niluto ko. Kahit pareho kayo ng niluto, magkaiba naman siguro ang lasa. Natural po ko. Yung sa akin may lasa. Yung sa kanya wala. Yung sa akin masarap. Yung sa kanya, mapapapwe ka. Ano? Oh, pikon? Namumuro ka na ha? Okay na, please. Kumain na tayo.
Unahin mong kainin tong sakin para hindi ka agad maumay. Unahin mo itong sakin para maalala mo ang lasa ng masarap sa hindi. Kakainin ko yan pareho, kaya wag na kayong mag-away. Sisimulan kong amuyin. Ang bango. Natural, luto ko yan eh. Eh bakit? Nilagyan mo ba ng pabango? Oo, para masapawan yung sangsang ng niluto mo. Patawa ka. Ganito na lang, para mapatunayan nyo ang mga sinasabi nyo, ayan, pinagpalit ko ang mga itlog. Gusto kong tikman nyo ang luto ng bawat isa. Saka kayo magkomento. Kakainin ko yung niluto niya? Opo, Bakit ayaw mo? Natatakot kang mapahiya. At bakit ako mapapahiya? Kumpiyansa ako sa luto ko. O ditikman mo yung niluto ko. Ayoko! Malay ko kung may lason yan. Eh bakit mo naisip yan? Siguro nilagyan mo ng lason itong niluto mo, no? mga lola naman. Ipapakain nyo po ba sa akin ang may lason? Hindi. Oh, ganun naman pala eh. Sige na, tikman nyo na. O eto na. Titikman ko na. Kundi dahil sa'yo, Apo, wala talaga akong balak tikman to eh. Pwede. Ang pangit ng lasa. Mas pangit ang lasa nitong niluto mo. Ibig sabihin, hindi nyo nagustuhan ang mga niluto nyo? Hindi ko naman pinagpalit yan eh. Sarili nyong luto ang tinikman nyo. Mabuti pa, kakain na ako. Papadudot na pahiya pareho sina Lola Juliana at Lola Aurelia. Nanahimik silang pareho habang nakaupo. Ako naman ay kumain ng magana kasi pareho namang masarap ang luto nila. Alam ko po na itlog lamang yon na pinirito pero may kanya-kanya po silang mga timpla para sumarap ang lasa ng itlog at gustong gusto ko ang luto nilang dalawa. Kahit na nagpipintasan sila sa luto ng isa't isa ay ganun po ang mga lola ko ay walang sandali na sasayangin pag nagkatinginan lang ang dami ng sasabihin sa isa't isa. Pero ganun lang po sila. Hindi naman sila nagsasakitan o nagpipisikalan. Mas bibig ang ginagamit nilang pareho na pareho naman silang alaskador kaya walang natatalo o nananalo sa kanilang dalawa. Isa pa nung natanong ko sila nang magkahiwalay kung nagkasakitan na ba sila ay pareho lang ang sinagot nila sa akin. Ayaw daw nila na makita ko sila na nagkakasakitan kasi ayaw daw nila na lumaki na bayolente ako kaya hanggang bungangaan lang daw sila. Ramdam ko naman na mahal nila ang bawat isa. Yun nga lang papadudot pag ako na ang topic ay hindi sila magkasundo dahil may kanya-kanya silang gustong gawin na paraan para sa ikakasaya at ikakabuti ko. Pero nakaisip ako ng solusyon sa susunod na magbangayan sila. Susubukan kong pasukan ng drama. Titingnan ko kung ano ang magiging reaksyon nila. Papadudot. Mga lola, I'm home. Ay, nandiyan ka na pala, Apo ko. Bruhang ito ang sabi nga I'm home eh. Eh di nandyan na siya. Palibhasa mahina ka sa Ingles. Napakayabang nito. Huwag mong minamalit ang Ingles ko ah. Hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng I'm home eh. I'm home, ibig sabihin nandito na ako. Mali, sabi home eh. Ibig sabihin, nasa bahay na ako. Mga lola, pareho namang tama. Kaya wag na kayong magtalo. Akin na yung bag mo, ako na maglalapag. Ako na po. Maupo ka, huhubarin kong sapatos mo. O eto ng tsinelas mo. Kaya ko na po. Hindi, akin na yung bag mo. Maupo ka. Ikaw bruha ka talaga. Paano niya maiaabot sa akin yung bag kung pinapaupo mo? Eh bakit kasi hindi mo kunin agad yung bag? Ang dami mong cheche boreche. Oh, nasa na yung bag mo, Philip? Bakit nakatsinelas ka na? Ang dami ko pong nagawa habang nag-aaway kayo. Natapos ko na nga po ang assignment ko eh. Ha? Ganun kami katagal nag-away? Ikaw kasi mahadera ka. Ayan, hindi ko tuloy nahubad ang sapatos ng apo ko. Okay na mga lola, mag-relax na kayo. Ikukuha kita ng tubig.
Tubig lang. Ako, apo, nagtimpla ako ng juice. Pagod yung apo ko tapos juice? Mali yan. Mas nakakauhaw ang juice, dapat tubig lang. Juice dapat. Nakainom na po ako. Sandali pa lang kami nag-aaway ah. Kita mo yan? Hindi ko na naasikaso ang apo ko dahil sa ginagawa mo. Ginagawa ko? Bruha! Dalawa tayo, bakit ako lang ituturo mo? Pwede po ba maupo muna tayong tatlo para makapagpahinga? Papaypayan kita, apo. Binuksan ko nga yung electric fan, papaypaya mo pa. Baliw ka ba? Kung gusto ni Lola Juliana na paypayan ako, sige po, paypayan niyo ako. Be! Pahiya ka na! Electric paning kita dyan eh. Ano? La! Yak kasi! May niluto kong ginatanin, kukuha ba kita? Mamaya na po, La. Naku, magugustuhan mo yung tuyo na niluto ko. Tuyo! Merienda, tuyo! Nako, Impacta, syempre may kasamang masarap na champurado yon. mas masarap ang ginatan dahil pinaghirapan. Ang daming sahog. Ang champurado, magpapakulo ka lang ng malagkit, tapos lalagyan mo ng kokwa, tapos yun na yun. Palibhasa, hindi mo alam ang mas magandang pagluluto ng champurado, kaya masyado kang ignorante. Sinong ignorante? Sino ba kausap ko? Malay ko sa'yo. Madalas kitang nakikitang nagsasalitang mag-isa para kang hunghang. Naku naman, ipapasa pa sa akin. Ikaw nga dyan ewan ko kung sino kausap mo dun sa hardin. Natural, yung mga halaman. Sinagot ka. Natural, hindi. O sino ngayon sa atin ang hunghang? Sumusobra ka ng matanda ka, ha? Lola, tama na yan. Ikaw ang sumusobra! Sige, sobra ako. Kasi kulang-kulang ka. Lola, tama na po yan. Kulang-kulang ako? Pwes ikaw buwang! Please, tama na po. Halika, doon sa labas. Ayoko makita ng apo ko kung paano kita lalamukusin. Tara! Doon tayo sa labas na makita mong hinahanap mo! Wala akong hinahanap. Halika na! Tama na po. Papadudot ang plano ko na magdrama ay natuluyan na. Itinakbo ako sa ospital kasi hindi ko mapigilang umiyak at parang naninigas ang katawan ko. Kaya nag-alala ang mga lola ko. Pagdating sa ospital ay pinagpahinga ko ng doktor sa ER. Kinausap ni Doc ang mga lola ko na hayaan muna ako mag-isa para makapagpahinga. Tinanong sila ni Doc kung may nangyari ba na ikinatakot ko o sitwasyon na medyo nakakatroma. Hindi alam ng dalawang lola ko ang mga sasabihin saka sinabi ni Doc. Nag-nervous breakdown daw ako. Baka daw nagkasabay-sabay ang stress, kaya ako nagkaganon. Tahimik pa din ang mga lola ko saka sila iiwan ng doktor. Ilang sandali lang ay ayun na, nagsimula na naman sa maliit na sisihan hanggang sa lumaki na. Hanggang sa nag-away na naman sila hanggang sa lumakas ang boses nila. Nakahiga ako pero parang may nadidinig ako na naging dahilan kaya napahiyaw ako ng malakas. Naisigaw ko ang lola tapos biglang tumahimik. Inakala ko na nasa isip ko lamang ang nadinig kong bangayan kaya natulog na akong muli. Ilang sandali pa ay tahimik na nag-usap ang dalawang lola ko at nangako sila sa isa't isa na hindi na sila magtatalo. Hindi na sila magsisisihan at lalong hindi na magbabangayan para sa akin. Ilang minuto pa ay bumalik ang doktor at ipinatawag naman sa nurse ang mga lola ko na nakaupo sa magkadikit na stainless na upuan sa labas ng ER. Pwede na silang pumasok. Kitang-kita ko na hindi alam ng dalawa kong lola kung paano ako kakausapin. Alam nilang silang dahilan kung bakit ako nagkaganon. Kaya kitang-kita na nag-guilty sila, papadudot. Sabay na humingi ng tawad ang dalawa dahil nagkasabay ay nagkatinginan sila. Akala ko ay mag-aaway na naman pero nagturuan lamang sila kung sino ang unang magsasalita. Hindi ako makapaniwala, papadudot, pero parang sumigla ang pakiramdam ko. Nang makita ko ang eksenang yon, napakahinahon nila sa isa't isa at para bang nagkasundo na para bang isang malaking himala, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinauwi na din naman ako ng doktor. Noong araw na yon matapos akong makapagpahinga.
Sinabihan nga lang ako na huwag na munang magpagod kaya sinabi na mag-absent na lamang muna ako sa eskwelahan. Gusto ng dalawang lola ko ang sinabi ng doktor para rin daw mabantayan nila ako. Pero ang hindi nila alam ay mas masaya ako sa mga nangyayari. Kasi maoobserbahan ko naman kung talagang magkakabati na sila o hindi. Kung sa regular na araw ay alagang-alaga ako ng mga lola ko, noong mga oras na yun ay mas sobra pa ang pag-aalaga nila at parte ng pag-aalaga na yon ay ang hindi nila pag-aaway. Kapag nakakalimot sila at malapit ng mag-away ay magkukunwari akong uubo, saka sila matitigilan at matatauhan. Para silang may split personality dahil bigla silang babait sa isa't isa. Kapag may kailangang gawin para sa akin ay nag-uunahan sila. Pero kapag malapit na namang magkapikunan ay uubo lamang ulit ako at saka naman sila magtuturoan na yung isa na lamang ang gumawa. Kahit na gano'n ay masaya ako dahil mabibreak na yung record at mahigit isang araw na silang hindi nag-aaway. Hindi ko nga po alam kung tama ba na na-ospital pa ako para ma-achieve ang peace and harmony sa bahay. Pero noong nasa kwarto na ako ng bahay namin ay parang may nadidinig nga ako na ingay sa labas. Pinakinggan ko ng maigi. Parang may nagtatalo. Kaya dahan-dahan akong buwaba ng kama at lumakad. Ingat na ingat ako na makagawa ng ingay. Yung mga paa ko ay hindi ko alam kung paano ko iaangat kasi kada hakbang ko ay lumalangit-ngit ang sahig sa loob ng kwarto. Palakas ng palakas ang ingay sa labas habang palapit ako ng palapit sa pintuan. Nang matapat ako sa pinto ay dinikit ko ang tenga ko roon. Dinig ko na may nagtatalo, kaya lang noong hawakan ko ang doorknob at bigla kong binuksan ang pinto ay nagulat ako na biglang nawala ang ingay. Tapos ang eksena na ang aking nakita. Biglang naglilinis sina Lola Juliana at Lola Aurelia Papadudut. Lola, Ano yon, apo ko? parang may nag-aaway kasi kanina eh. Ha? Wala naman ako narinig. Naglilinis lang ako dito. Para po kasing may nagsasagutan. Baka masakit pa ang ulo mo kaya parang may mga naririnig ka. Matulog ka na muna, apo ko. Mamaya ipagluluto kita ng sopas. Yung lugaw, tikman mo mamaya. Madali lang lutuin yun. Sige po, papasok na po muna ako. Oo, apo ko. Magpahinga ka na muna. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Ako na lang ang tawagin mo. Maraming ginagawa ang Lola Aurelia mo eh. Wala akong ginagawa. Ikaw nga ang abala eh. Ako? Wala lang ako magawa kaya ako ginagawa ito. Naku, ito naman nagmamaang-maangan pa. Hindi nga ako nagmamaang-maangan. Ito naman, lokohin mo ang lelang mo. Nag-aaway po ba kayo? Ay hindi! Napakaganda nga ng Lola Aurelia mo. Hindi, mas maganda ka. Hindi! Ikaw ang mas maganda. Ikaw nga. Alam nyo, parang nag-aaway na naman kayo. Hindi! Sana nga. Okay na kami. Kaya magpahinga ka na. Di ba, Auring? Ay, oo naman. O sige na, apo. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Nandito lang kami. Di ba, Huling? Tama. O sige na, Apo. Pasok ka na sa kwarto mo. Sige po. Kita mo na yung ginawa mo. Magtuturo ka na naman. Totoo naman eh. Pwede naman tayo mag-away ng tahimik. Yung bunganga mo kasi walang kontrol. Bunga nga ako lang. Sino ba sa atin ang malakas ang boses? Itatanong mo pa, Eddie, ikaw. Ikaw! May nag-aaway? Talaga? Saan? Baka sa labas. Wala naman dito sa loob eh. Dito galing eh. Dalawa lang naman kayo na nandyan. Ayun na nga eh. Apo ko, baka dala lang yan ang gamot mo kanina. Ay, oo nga. Itulog mo na muna yan, Apo ko. Siguro, dito na lang po muna ako sa labas. Bakit? Mas presko sa kwarto mo. Saka mas tahimik doon. Mas makakapagpahinga ka ng maayos. Bakit po? Maingay po ba dito? Ha? Wala?
dito na lang po muna ako para mabantayan ko din po kayo. Babantayan mo kami? Bakit? Ayaw niyo po bang mabantayan ko kayo? Hindi naman. Kaso paano ka makakapagpahinga kung nagbabantay ka? Huling, siguro hayaan na lang natin ang apo natin. Kung gusto niya dito magpahinga, hayaan na natin siya. Sige po, dito lang po ako sa sopa. Hindi niyo po ba itutuloy ang ginagawa niyo kanina? Ha? Hindi naman kami nag-aaway kanina. Oo, apo, walang away. Wala naman po akong sinasabing nag-aaway kayo. Yung paglilinis niyo po kanina ang sinasabi ko. Oo nga. Ikaw kasi eh. O bakit ako? Alangan namang ako. Sino pa ba? Bakit hindi mo muna tignan ang sarili mo? Nag-aaway po ba kayo? Hindi, Apo! Heto, maglilinis na. Papa Dudut, buong maghapon pong nandun ako. Binentihan ko po sila at hindi sila nagbangayan. Para silang magkapatid kung magbigayan. Hindi sila nagsasapawan at hindi nagsisisihan. Sa loob po ng maraming taon na kasama ko sila at nag-aaway sila. Sa unang pagkakataon po ay walang away na naganap ng mga oras na yon. Tahimik ang bahay, ang dating mga lobo ay naging mga maamong tupa. Pero nakakatakot din po noong narinig ko silang nagpupurihan kasi hindi po ako sanay. Pero naging positibo ako, sabi ko sa sarili ko sana'y magtuloy-tuloy na ang ganon. Wala nang kontrahan, wala nang awayan na mangyayari. Inalagaan nila ako buong maghapon at hindi lang po dahil sa magkatulong sila sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin kundi dahil na rin po sa masaya ako sa nakikita at nararanasan ko. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang sitwasyon, nagulat pa sila nang makitang nakabihis na ako. Sinabi ko na papasok na ako dahil po maayos na ang pakiramdam ko. Salamat sa kanilang dalawa. Pinigilan pa nila ako at sinabing magpahinga pa raw ako. Gusto rin sanang magpahinga na lamang kaso kailangan ko nang pumasok dahil malapit na ang finals. Baka masyado kong maraming malampasang leksyon. Kaya wala na ring nagawa ang dalawang lola ko kundi ang pumayag. Ang daming pabaon ng dalawa, akala ko nga po ay magpipiknik ako Nabura ang agam-agam ko sa dalawang lola ko dahil ramdam ko na tuloy-tuloy na ang kapayapaan sa loob ng aming bahay. Good morning, mga magaganda kong lola. Good morning sa gwapo kong apo. Hep-hep, Huling. Hindi gwapo, kundi napakagwapo. Ay, oo nga naman. Kanino ka pa ba magmamana? Ay, syempre sa ate. Oo nga. Parang hinati ang mga itsura natin, ano? Pantay ang pagkakahati. Ayan, pinapalaki niyo ang ulo ko. Baka yumabang ako niyan. Naku, okay lang. At may pagyayabang at ipagmamalaki ka naman. Pero dapat apo, sapat lang ang yabang mo, wag sosobra. Meron ba nun? Meron! Ano po bang almusal? Nagluto ako ng longganisa. Ako tosino. May fried rice. Yung sa akin, Java rice. Wow, ang sasarap naman ng hinanda niyo. Nagtimpla ako ng pineapple juice at mango juice para may pagpilian ka. Ako naman nagtimpla ng orange at guava juice. Mamili ka na lang kung anong juice ang gusto mo. Paghalu-haluin po natin ang 4 na juice. Paghalu-haluin? Opo, para maging 4 seasons juice siya. Ganon ba yon? Opo, para matikman ko ang lahat ng tinimpla nyo. Nasiguradong masarap yan kasi puno ng pagmamahal. Teka, ipagtitimpla kita ng kape. Ano bang gusto mong kape, apo ko? Kahit ano po. Magtitimpla sana ako ng mainit na tsokolate. Ay, okay yan, Lola. Magtsotsokolate ka na lang? Pareho po. Paghahaluin mo rin? Opo. Ano nang tawag doon? 2 seasons? Hindi po. Yung tsokolate, pwedeng lagyan ng kape para maging mocha. Ay, talaga ba, apo ko? Ay, napakatalino talaga ng apo ko. Kasi nga mana sa akin. At sa'yo. Akala ko nakalimutan mo eh.
Pwede ba yun? Para kang mantsa sa puting damit. Anong ibig sabihin nun? Walang masama Ang ibig lang sabihin ganong kakakapit kaya hindi ka pwedeng makalimutan. Oo nga. Alis na po ako. O tapos ka na? Opo. Baka hindi ka pa busog. Lola, ayan nga oh. Naubos ko lahat ng inanda nyo. O sige, mamayang hapon igagawa kita ng banana Q. Ako naman magluluto ng turon. Sige po, mamaya pag uwi ko. Bye mga lola ko. Hihintayin ka namin. Mag-ingat ka ha. Opo, bye po. Ang hirap. Oo nga. Ramdam na ramdam ko ang pagka-plastic mo Mas lalo naman ako. Halatang sinungaling ka kahit nung bata ka pa lang. Ikaw nga bitbit mong pagiging sinungaling sa edad mo Mas sinungaling ka. Ikaw Ay, kaya? kumain ka, Auring. Ay, salamat, Huling. Ikaw din. Nandiyan ka pa pala, apo ko. Bigla kang napabalik dito sa bahay, Apo. Opo, may nakalimutan po ako Nakalimutan ko pong magmano sa inyo. Mano po. Kaawaan ka ng Diyos. Kaawaan ka ng Diyos. Sige po, alis na ako. Bye mga lola. Nakaalis na ba? Malamang. Wala na akong nadidinig Mag-aaway pa ba tayo? Mamaya na lang tinatamad na ako. Ako rin, sa totoo lang. O siya, Papa Dudut ang hindi alam ng mga lola ko na alam kong hindi pa naman talaga sila okay. Pero masaya na rin ako dahil at least pagkasama nila ako ay hindi sila nag-aaway o nagtatalo o nagpapaligsahan sa lahat ng bagay. Nakakalabas kami ng masaya, isa kaming small happy family. Pero may napansin ako na lihim kong inalam kung tama ang hinala ko. Hindi nila alam na sinusubaybayan ko sila sa bahay. Kahit wala ako ay hindi sila nagtatalo, kahit sila lang dalawa ay walang parinigan. Sa totoo lang, pag lumalabas kami ay nagtutulungan sila sa lahat ng bagay. May mga oras pa na pag nakaupo kami at nagkwekwentuhan ay nagjo-joke sila tapos ay biglang magtatawanan. Hindi ko maintindihan yung joke nila pero para hindi masira ang moment ay tumatawa na lamang ako kunwari sa bawat joke na bibitawan nila. Ingat din po ako sa mga sinasabi ko kasi natatakot ako na may masabi na pwedeng matrigger ng galit nila. Pero nang dumating po ang oras na sabihin ko sa kanila na may nililigawan na ako ay parang may nangyari na naman. Una hindi sila nagsasalita pero halatang hindi nila gusto ang sinabi ko. Tapos nag-usap pala sila na hindi nila gustong magka-girlfriend ako. Pero nang masabi ng bawat isa ang kanya-kanyang dahilan nila ay doon na nagkaproblema. Umiral ang mga sinaunang ugali nila. Si Lola Juliana ay ayaw akong magka-girlfriend dahil masyado pa raw akong bata. At si Lola Aurelia naman dahil sa makalumang ugali ng pagreto. May gusto na pala itong babae para maging girlfriend ko, Papa Dudut. Dahil sa pagkakasalungat ng mga dahilan nila, ayun, nagsimula na naman ang isang giyera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ayun na naman po, Papa Dudut, nagtatalo na naman sila. Pilit pa rin nilang itinatago sa akin pero nabigla sila nang mahuli ko silang nag-aaway. Una ay nagmamaang-maangan pa ang dalawa pero huling-huli na sila kaya mapipilitan silang umamin na nag-aaway nga sila. Ang sumunod na inalam ko ay ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Ayaw pa uli nilang aminin ang dahilan pero napilit ko sila na umamin. Nagulat ako na pareho sila ng sinabi, Papa Dudut, na hiwalayan ko raw ang babaeng minamahal ko. Nagulat ako sa mga sinabi nila pero nagtaka rin ako na pareho sila ng gusto pero nagtatalo. Doon ko nalaman ang mga dahilan ng bawat isa, Papa Dudut. Mahal ko ang babaeng pinag-uusapan nila kaya ipinagtanggol ko siya sa mga lola ko. At sinabi na mabait na babae si Mean. Ayaw pa rin ang dalawa matapos kong ipaliwanag sa kanila. Nagpapatuloy ang pagkatalo nila hanggang sa mag-walk out ako nang hindi nila namalayan. Natahimik na lamang sila nang mapansin na nawala na ako. Pero kalaunan ay nagpatuloy na naman ang away. Hinayaan ko na lamang sila kasi para sa akin ay maintindihan nila ako pag nakilala na nila si Mean ng personal.
Kasi may gagawin silang hindi maganda, Papa Dudut. Magkahiwalay nilang pinuntahan si Mean. Si Lola Juliana ay kinumpronta si Mean at sinabing hiwalayan daw ako dahil sinisira daw ni Mean ang kinabukasan ko. Marami daw pangarap para sa akin si Lola Juliana. Si Lola Aurelia naman ay pinuntahan si Mean at kinumpronta rin po ito. Dala niya ang litrato ng babaeng gusto niya para sa akin at sinabi kay Mean na 3 taon na daw ang relasyon namin ng babaeng yon at nakakasira daw si Mean ng magandang relasyon. Isang araw dahil sa magkaibang okasyon na pagpunta ng mga lola ko kay Mean ay nagulat na lamang ako na makikipaghiwalay na ito sa akin. Hindi ako makapaniwala. Tinanong ko siya sa dahilan kung bakit siya makikipaghiwalay. Inamin niya ang naging encounter niya sa 2 kong lola, Papa Dudut. Ewan kung bakit ganon ang naramdaman ko. Sumama ang loob ko sa mga lola ko. Apo ko! Nandiyan ka na pala! Itong si Huling talaga. Kitang-kita naman na nandyan na siya. Oo nga naman, Auring, ang talino mo talaga. Ay, mas matalino ka. Talaga! Hindi mo ako pupurihin. Mamaya na. Apo, kumusta ang araw mo? Ako nandito lang sa bahay, naglaba ako. Ako na malansya. Mamaya maglilinis ako ng bahay. Ako maglilinis ng bakuran. Ikaw, Apo, anong ginawa mo? Auring naman. Siyempre galing eskwelahan niyan kaya nag-aral siya. Ang talino mo talaga. Salamat. Hindi mo ako pupurihin. Maya-maya na. Kakapuri ko lang sa'yo. Mamaya na nga. Hindi mo ba napapansin ng apo natin? Oo nga, Apo ko. Bakit ang tahimik mo? Ang dami na naming sinabi tapos wala kang imik. Bakit, Apo ko? May masakit ba sa'yo? Gusto mong dalhin ka na namin sa ospital? Tara na, Huling. Magbihis ka na. Hindi ko po kailangan ng ospital. Ay, salamat nagsalita ka rin. Bakit ka ba tahimik? Huwag na kayo magpatay, Malisa. Alam ko na. Alam mo na ang alin? Lola Juliana, bakit ganun? Ang ano? Lola naman eh. Hindi kasi kita maintindihan, Apo. Gusto niyo po ba na sa akin pa manggaling? Alam kong alam niyo ang sinasabi ko. Naku, pagod ka siguro. Sandali kukuha kita ng tubig. Lola, maupo kayo. Sagutin niyo ang tanong ko. Bakit niyo kinumpronta si Mean? Ha? Bakit parang umurong po ang dila niyo? Hindi kita maintindihan. Lola, tama na. Alam ko na pinuntahan niyo si Mean para palayuin sa akin. Pero Apo ko... Ginawa mo yon? Isa ka pa, Lola Aurelia. Ha? Bakit ako nadamay? Lola, sabi niyo masamang magsinungaling. Ito kasing si Huling. Bakit ba ginawa mo yon? Lola, please. Ano ba yun, Apo ko? Bakit niyo ginawa yun? Ay, hindi kita maintindihan. Lola naman, huli na, lumulusot pa. Alam ko pong kinumpronta niyo din si Mean. Ginawa mo yun? Tumahimik ka nga. Nagdala pa kayo ng litrato ng babae na hindi ko naman kilala. Kilala mo siya. E di inamin niyo na ginawa niyo. Kasi... Apo... Yung... Ano eh... Lola Juliana, Lola Aurelia, buong buhay ko sinunod ko ang gusto niyo. Wala akong inilihim, wala akong itinago. Lahat sinasabi ko sa inyo kasi ganun ko kayo kamahal at nire-respeto. Pero bakit niyo gagawin sa akin yun? Ayaw nang makipagbalikan sa akin ni Mean. Nasira na yung relasyon namin. Apo, pasensya ka na kasi ayoko lang namang masira ang pag-aaral mo. Ako naman, gusto ko kasing maging maayos ang buhay mo. Kilala ko ang babaeng nirereto ko sa'yo. Mabuti siyang babae. Bakit niyo po ginawa sa akin to? Apo ko! Philip! Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko sa mga lola ko. Pero kahit kailan ay hindi ako magagalit sa kanila. Kinailangan kong umalis para mapag-isa dahil sa kakaisip ay nawala ako sa sarili ko. Sa gitna nga ng paglalakad ko sa kalsada ay hindi ko namalaya na mula sa isang kanto
ay may liliko sa dinadaanan ko. Kaya ayun, nabundol ako ng paliko na kotse. Hindi naman ako pinabayaan ng nakabundol sa akin at tinulungan niya ako na isakay sa kotse niya para dalhin sa ospital. Dahil sa lalim ng iniisip ko ay hindi ko naramdaman na masakit pala ang nangyari sa akin at hindi ko din napansin na babae pa lang nakabundol sa akin. Sa ospital ay conscious naman ako kaya noong sumakit na ang mga galos ko ay parang doon na ako nagising. Abot-abot ang paghingi ng tawad sa akin ni Marina, siya ang babaeng nakabundol sa akin. Ako naman dahil nahimasmasan ay humingi din ng paumanhin. Dahil sa gitna ako ng kalye naglalakad. Napakabait ni Marina at hindi niya ako iniwanan sa ospital, halos 24 oras akong nasa ospital. Pero hindi siya umalis. Gusto niya raw makita na maayos na ako saka siya mapapanatag. Dahil na din sa hiya ay pinipilit kong kalimutan ang sakit ng pagkakabundol sa akin at kinabukasan nga ay pinauwi na ako ng doktor. Nahiya na naman ako kay Marina dahil binayaran na pala niya ang buong bills ko sa ospital. Sabi niya na responsibilidad niya raw yon dahil siya ang nakadisgrasya sa akin. Hinatid pa niya ako sa bahay pero dahil sobra na ang nagawa niya ay sa may kanto na lamang ako nagpababa para hindi na papasok sa kalye namin si Marina. Nag-iwan pa siya ng numero para daw sa kung sakaling may kailangan ako ay tumawag lamang ako, Papa Dudut. Ang numerong yon ang nagbigay daan para magkumustahan kami ng madalas ni Marina. Pag-uwi ko sa bahay ay doon palang nalaman ng mga lola ko ang nangyari. Inakala nila na kaya hindi ako umuwi dahil nasa isang kaibigan ako na madalas ko namang ginagawa at doon nagpapalipas ng sama ng loob. Humingi uli ako ng tawad sa kanila at maging ang mga lola ko ay humingi ng sorry sa akin sa mga nagawa nila. Isang araw ay dumalaw si Marina at nangumusta, saktong wala ang mga lola ko na malengke kaya hindi sila nagkita-kita. Masaya ang kwentuhan namin ni Marina kasi kailangan na niyang umalis. Nagkasalisi sila ng mga lola ko. Nalaman ko na lamang noong araw pala na yon ay nagkasalubong sina lola at si Marina. Natuwa pa ang mga lola ko dahil magiliw silang binati ni Marina ng isang magandang umaga. Philip! Nandito na kami! Nandito po ako sa kusina. Ay! Anong ginagawa mo rito? Nagugutom ka ba? Sandali, ipagluluto kita. Mabuti pa nga. Pero apo, habang hinihintay mong lulutuin ni Lola Aurelia mo, eto may suman kaming nabili sa palengke. Teka lang, mabigat sa tiyan yan. Baka hindi na makakain ng apo mo. Ay, oo nga naman. O eto na lang munang biskwit ang kainin mo. Ayan, mas mabuti ang biskwit. Sandali, mabilis lang itong lulutuin ko. Mga lola, wag nga kayong aligaga. Iinom lang po ako kaya ako nandito. Bakit ka ba kasi tumayo? Baka masakit pa yung bali mo. Wala naman pong nabali, nabugbog lang. Maayos na po ako. Sigurado ka ba? Nakasalang na yung kanin, antayin na lang natin. Kumusta na ang pakiramdam mo, apo? Maayos na po ako. Bakit ganyan ang itsura mo? Po? Oo nga, bakit parang nakadikit yung ngiti sa mukha mo? Ito po bang ngiting ito? Dahil po sa dalawang dahilan. Dalawang dahilan? Kahit isa wala akong maisip, dalawa pa. Ano ba yung mga dahilan na yan? Una po, masaya ako dahil 1 linggo na at hindi na kayo nag-aaway. Pinagdarasal ko na sana hindi na uli. Apo ko, napag-usapan na namin yan ni Auring. Nahihiya kami dahil sa nagawa namin. Kaya nangako kami na hindi ka na namin bibigyan ng dahilan para malungkot. Salamat mga lola ko. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal na mahal ka rin namin. Nasa puso namin ang pagmamahal sa'yo. Salamat po mga lola. Alam mo, pinuntahan namin si Mean. Po? Kailan? 3 araw na ang nakakalipas. Noong umalis kami at nagsimba, doon kami tumuloy. Bakit niyo po ginawa yun?
Akala ko po ayos na tayo. Huminahon ka, apo ko. Hindi kami ng gulo. Kinausap namin siya. Inamin ang katotohanan at humingi ng tawad sa kanya. Ginawa niyo po yun? Oo. Patawarin mo kami, apo ko. Oh, bakit naman po? Maganda nga po ang ginawa niyo eh. Kaso ayaw nang makipag-ayos ni Mean. May bago na daw siyang manliligaw. Hayaan niyo na po yun. Okay lang. Okay lang? Opo, masaya na rin po ako para sa kanya. Ay, salamat, apo ko, at hindi ka nagalit. Ay teka, ano ba yung isang dahilan ng mga ngiti mo na yan? Bago po yung dahilan, gusto ko po munang sabihin na galing dito si Marina. Marina? Sinong Marina? Yun pong nakabundol sa akin. Sa katunayan, kaalis niya lang. Nagkasalisi lang kayo. Nagkasalisi? Auring hindi kaya? Ah, iho! Yung bang sinasabi mong Marina yung nakakulay rosas na bestida? Siya nga po. Nandiyan pa siya. Tara, Auring! Teka, kukunin ko yung tambo! Teka po, anong gagawin niyo? Kailangan malaman ng babae niyo na mali ang ginawa niya sa'yo. Maghaharap kami! Sandali po, nagkaayos na po kami. Ganon-ganon na lang? Walang sino man ang pwedeng manakit sa apo namin! Matitikman niya ang natutunan ko sa karate! Ay, Julian, ang bruha nakaupo sa tasa. Ano ba? Kailan ka palaging mali-mali? Sumigaw ang apo mo. Baka magalit na naman sa atin. Ikaw kasi napakabasagulera mo! Aba, sino ba sa atin ang kukuha ng walis at makikipagkarate? Nabigla lang naman ako eh. Wag na po kayong magalit sa kanya. Mabait po na tao si Marina. Sa katunayan, hindi niya ako iniwan sa ospital kahit mag-iisang araw ako nandun. Siya pa ang nagbayad ng lahat ng babayaran at hinatid pa niya ako. Kaya wag na kayong magalit sa kanya. Kasi naman, apo, nag-alala kami ng husto sa'yo. O ayan ka na naman. Mamaya madadamay na naman ako. Nabigla lang, Auring. Uminahon ka kasi. Tama na po yan. Yun lang po ang pakiusap ko. Huwag niyo na pong awayin si Marina. Makakaasa po ba ako, mga lola? Oo, apo. Salamat po! Papadudod, hindi ko akalain na matapos ang usapang yon ay inalam ng mga lola ko kung saan nakatira si Marina. Ang dahilan po ay para puntahan nila. Natunto nila kung saan siya nakatira pero hindi gaya nung una na magkahiwalay silang nagpunta kay Mean. Nung araw na yon ay tag team sila. Full force po ang pagsugod nila kay Marina. Mabuti na lamang po ay hindi gaya ng dati ang pakay nila kundi kabaligtaran. Nang malaman nila na si Marina ang isa sa mga dahilan na mga ngiti ko ay pinadrino at ibinida ako ng mga lola ko kay Marina. Sa ginawa ng mga lola ko ay nalaman ni Marina kung saan kami ka-close na tatlo. Tuwan-tuwa si Marina sa dalawang mahadera kong lola. Nagkasundo silang tatlo at instantly naging close sila kaagad. Lalo palang gumaan ang loob sa akin ni Marina nang malaman niya na mahal ako ng mga lola ko. Hindi nga nagtagal ay mas marami pang beses nanligaw ang mga lola ko kesa sa akin. Napasagot ko si Marina at naging kami. Sa pagkakataon na yon ay hindi ang katawan ko ang nabangga niya kundi ang puso ko. Ang mga lola ko ay masayang masaya dahil feeling nila ay nadagdagan sila ng apo. Kaya para silang special forces na security kung magprotekta sa relasyon namin ni Marina. Para sa kanila ay walang pwedeng sumira sa relasyon naming dalawa. Papadudot na kalipas na ang 2 taon. Kaya nagpasya na kaming magpakasal ni Marina. Dagdag sa saya ko na nakauwi ang mga magulang ko para makasama sila sa isa sa napakahalagang araw ng buhay ko. Ang kasal namin ng aking napangasawa. Ang mga magulang ko ang kasama ko naglakad sa simbahan patungo ng altar. Siyempre hindi pwedeng walang papel ang 2 lola ko kaya tuwang-tuwa sila nang nagawin na naming forever ang kaligayahan nila nang silang dalawa ay maging flower girl. Papadudot maraming salamat po sa pagbibigay ng daan sa aking kwento at umaasa ako na marami pa kayong maitampok na kwento sa Barangay Love Stories. Mas magpalain kayo ng poong may kapal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Philip.